Isa ho sa pinakamagandang lugar na aking napuntahan na para bagang ako'y nasa paraiso ay ang Kubo by Viewpoint na patatagpuan ho din sa Dipolog, Zamboanga. Samahan niyo ho ako at kukwentuhan ko kayo ng aking experience dito. Hi everyone! Ano si Joseph Poco? Oh, talaga namang may pa-rainbow pa eh. Alam nyo, ngayon lang ako nakapunta dito sa Dipolog, Zamboanga. At talaga namang kitang-kita agad ang kalinisan. Sobrang ganda, yun ho talaga ang aking una agad napansin. Pagdating ho sa kalinisan ng isang lugar, yun ho talaga ang aking una laging napapansin. Yung sasakyan ho na nasa unahan ay kay Bong Navarra. Bong Navarra! Wala na ho aring edit, basta kung anong nakikita ninyo, ito na ho talaga yan sa personal. Kaya tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Sadya pa lang napakaganda sa Davao, sa Zamboanga, sa Mindanao, napakatahimik. Sobrang peaceful po talaga. Talagang mapipil mo na nasa probinsya ka. Hindi ko alam kung anong klase ng pamumuhay ang mga tao meron dito, pero nakikita ko napakapayak. Ay! Hindi ka nahilo. Hindi naman po we're sanay. At least here you get to relax now. Finally go. Welcome to Thank you po. Napaka-peaceful ng lugar. Yung mga dinaanan namin, napaka-greenery. Wow, greenery. Yes, very nature. Nung una ho ay parang tamad na tamad pa akong pumunta din sa lugar na are dahil akala ko po ay sa Dakka kami pupunta. Eh, alam niyo naman po, hindi naman po ako mahilig talaga sa mga dagat. Gawa ng hindi naman po talaga ako magaling lumangoy. Pero nang makita ko ho, are talaga namang nagpasalamat ako sa Panginoon. Gawa ng Diyos ko po, ito ang kailangan ko. Kailangan ko mag-unwind. Kailangan ko ng bagong enerhiya, ng energy. At talagang parang makukuha ko dito dahil napakaganda ng lugar. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Diyos ko po, alam nyo talaga nung makita ko ari, nagpasalamat talaga ako kay Lord. At sabi ko, parang regalo ito sa akin ng Panginoon. Gawa nga nung nakaraang Pasko ay naging busy naman ako sadya sa pag-aayos ng 2 simbahan. Yes! Oh my God! We still have guests from last night. Good evening, Father, no? Oh my God! Oh my God! Kainaman naman ho sadya. Ako ho ay sadyang manghang-mangha sa nakikita ko dahil napakasarap sa mata. Ganda, Ate Maita. Thank you. Bawat sulok, napakaganda. Napaka-instagrammable. Wala akong masabi. Ang babait ng mga staff. Napaka-romantic ng place. Sana nga nandito yung aking mga loved ones. Kahit mga kapamilya ko, kung wala man baby boy na sasama sa akin. Ang sarap balikan nito. Napaka-romantic. Ngayon ko talaga na-realize na iba talaga kapag ka nasa malalayong lugar ka. Talagang yung mga kalikasan na pipreserve nila. Ang sabi dito, talaga daw iniingatan nila ang kanilang kalikasan. Ang inang kalikasan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Sadyang ito ay bawal pagtayuan ng kung ano-anong mga building, mga kondo. Talagang maraming tao ang nakikipaglaban para maingatan itong magandang kalikasang ito. Nakakatuwa naman sadya kung sino pa yung mga nasa malalayong lugar ay sila pa talaga ang may mga disiplina sa sarili dahil napaka-stricto nila pagdating sa kalikasan. May disiplina sila, talagang bawal magtapon ng basura, bawal mag-iwan ng mga plastic bottle, bawal magdala ng mga chips o mag-iwan ng chips dahil yun po ay lason sa mga agila na lumilipad, yung mga cultured eagle dito. Talagang iniingatan nila. Guest house ko lang
dito na naka-duty by under ng tourism. Bigay ng tourism. Officer na nandito, so face to face kamo. Sana gayon din ho dito sa Batangas, yung mga tourist spot, may nakalaan ng mga pulis. Abay, sadya naman hong napaka hands-on ni Sir Francis sa kanyang Kubo by Viewpoints na ito. Gawa ng talagang siya mismo ho ang nagluluto para sa amin. Talagang siyang naglilinis ng kanilang lugar para hindi naman daw sila mapahiya sa amin. At sa lahat ng mga bisita na pumupunta dito, talaga namang minemake sure niya na ang mga guests na pupunta dito ay sadya namang marirelax. Kaya naman, focus na focus siya dito. Kaya naman sobrang ganda, sobrang linis, sobrang tahimik. Ay, grabe, ang ganda talaga. Talagang thank you, Lord. At may ganitong lugar kung saan pwede kaming magpahinga. Di ba ga? Napakaingay, napakagulo, nagsisiksikan, dini sa Maynila. Wow, dramatic! Pero dito sa Kubo by Viewpoint, dini ho sa Dipolog, Zamboanga, mararamdaman ninyo ang katahimikan na inyong hinahanap, ang peace of mind. At mapapa-emote ka din dahil mamimiss mo ang iyong loved ones na hindi mo kasama ngayon. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. What a lovely place. Kaya naman wala na akong music background para marinig ninyo kung gaano kaganda. Kung gaano ka-peaceful yung mga lagunos. Wow, lagunos! O, ng tubig. Lagaslas. Lagaslas masyadong yung lagunos. Ari naman ho ang marinig nyo tuwing gabi. Ayan, mga alitap-tap. Kung sa umaga ay mga huni ng ibon. Dino naman ho ay mga kuliglig. Wow, kuliglig. Alitap-tap. Gawa nga ho ng medyo malayo kami sa daan. Kaya ho, hindi ho masyadong maingay ang mga sasakyan dahil kakaunti ho ang nadaan. Tuwing alas 3 daw ng madaling araw, napakababa daw ng mga bituin. Parang kayang-kaya mo daw abutin. Kaya nga lamang hindi ko na-experience dahil kasarap naman ang tulog din eh. Hindi ako magising na madaling araw para silipin ang sinasabi nilang kitang-kita mo ang bituin dahil napakalala. At yung unang gabi namin din eh, sadya naman kami busog na busog. Gawa naman ng nagluto pa ho ng naggawa pa ng lechon. Kaya masarap po ang pagkain din eh dahil from farm to table ho ang from farm to table ang konsepto nila. Talagang yung mga tanim nila ang aming kakainin. Aba, ang taray sa gabi naman ay may pa barn farm. Bahala na kayo, hindi ko rin alam. Basta ang sarap dahil ang lamig-lamig. So may pampainit kami. Maaga na rin ho kaming natulog dahil marami kaming itinerary na pupuntahan para bukas. Kaya, let's go! Samahan nyo kami! Yes, Diyosa po ako. Siya po ang fourth generation owner of Balay Amoy. He is the great-grandson of Don Mariano Amoy and Don Pilar Garcia. So he will do the tour po. Si Don Mariano Amoy, isang kabesa di barangay. Barangay Captain, modern day barangay Captain. Nag-aral sa Ateneo Municipal sa Intramuros, naging schoolmate niya sa Rizal. So, nung pagdating dito din si Rizal, na-excel siya from 1892 to 1896. Pagdating na dito, 1892, magkakilala na sila. So, sila yung mga magkasama. Later on, Rizal trusted him so much, naging business partner sa Abaca. Trading naman sila. Tapos, they also formed the first farmers cooperative in the Philippines. Noon, Las Abacaleras de Dapitan. Yung bahay po, taas especially is original pa rin. Itong sa baba na to was built, nasira kasi ito nung isang earthquake nag-crack na siya. Pero buo pa rin yung sa second floor. Kasi nagsistand. Sana po mag-enjoy kayo sa aming tour na ito dahil makasaysayan ng lugar na ito dahil nga po ito ay bahay ng kaibigan ng ating pambansang bayani. At makikita pa natin yung mga lumang kagamitan na ginamit noong unang panahon. Enjoy watching!
itong nilalagay sa loob. So kulungan pala Tulungan yan. siya ng manok. Tapos pag tinawag na sila, kukunin na nila, akit na sila din sa manok. So, pag Totoo may ba? kwento rin to, kung yung may-ari ng bahay, napakahabang galinera, hindi nyo napakayaman ng... kasi marami siyang tauhan, no? Naku, mayaman pala kami dati. Ganyan yung Mahaba. pa namin sa Oo. bahay eh. Haba. So makikita niyo yung poste pa rin. Ano pa rin. Ito, huli na itong part na ito. That's for all. Sana po ay nag-enjoy kayo sa part 1 ng aming tour din ni sa Dipolog. At abangan nyo pa po sa part 2 ang mga pinuntahan namin. I'm sure mag-enjoy kayo. I'm touching you.